Pagpasok ng Gilas Pilipinas sa kanilang unang ensayo para sa second window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers, isang malinaw na mensahe ang nais iparating. Handa silang lumaban. Sa pangunguna ni Kai Sotto, kitang-kita ang bagong anyo ng Gilas. Isang koponan na naglalaman ng tamang kombinasyon ng kabataan, taas at determinasyon. Ang hype sa paligid ng batang higante ay hindi lamang dahil sa kanyang tangkad, kundi pati na rin sa kanyang tuloy-tuloy na pag-improve bilang isang all-around player. Sa unang araw ng ensayo, si Kai ay naging sentro ng atensyon. Dala ang kanyang lakas at galing na siyang tiyak na magpapahirap sa mga kalaban tulad ng New Zealand. At sa pagsisimula ng paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, malinaw na ipinakita nila ang kanilang bagong anyo. Isang Gilas na mas mataas, mas mabilis at mas malakas. At ang presensya ni Kai sa unang ensayo ay sumasailalim sa panibagong yugto para sa national team. Si Kai na may taas, galing sa depensa at lumalaking offensive arsenal ay kumakatawan sa pagbabago ng estilo ng laro ng Gilas. Eto na ang kanilang sagot sa malaking hamon, tulad ng matitikas na big man ng New Zealand. At sa unang araw ng ensayo, hindi maikakailang si Kai ang naging pangunahing highlight. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, malaki ang transition ng Gilas mula sa isang traditional na diskarte patungo sa mas modernong approach. Sa bagong anyo ng Gilas, si Kai ang magiging defensive anchor. At sa ensayo pa lang, pinakita na niya ang kanyang kakayahan na pigilan ang malalakas na drive ng kalaban, kontrolin ang rebounds, at magbigay ng energy sa kanyang mga kakampi. Ang pagiging versatile ni Kai ay malaking tulong sa pagkakaroon ng isang fluid na sistema. Hindi lang siya basta poste sa ilalim, kaya rin niyang mag-operate sa high post para magbigay ng screens at mag-distribute ng bola. Ito ang nagpapahirap sa kalaban dahil hindi nila basta-basta mahuhulaan ang galaw ng Gilas. Ang kombinasyon ng height at basketball IQ ni Kai ay eksaktong siyang hinahanap ni Coach Tim Cone para sa kanyang sistema. Ang bagong anyo ng Gilas ay hindi lamang nakasentro kay Kai. Salamat kay Coach Tim Cone, ang koponan ay nagfo-focus sa teamwork, ball movement at multi-dimensional plays. Sa kanyang unang ensayo, sinabi ni Coach Tim Cone na sluggish ang simula ng team. Pero ito'y natural lamang sa unang hakbang ng paghahanda. At sa kabila nito, makikita ang malinaw na plano, isang cohesive na Gilas na magtatag ng matibay na depensa at magtutulak ng mabilis na transition offense. Ang paggamit ng mas malalaking lineup na may Kai Sotto at AJ Edo ay siyang nagbibigay daan sa Gilas na maging mas dominant sa paint. Bukod sa depensa, inaasahan din ang mas malalim na bench rotation para masigurong lahat ay may sariwang binte, handang bumalik sa depensa o matake sa break. Bagamat malaking bahagi ng bagong anyo ng Gilas ang kanilang naturalized star na si Justin Brownlee, ang kanyang pagkawala sa unang ensayo dahil sa stomach flu ay siyang nagbigay ng hamon sa koponan. Gayunpaman, nagbukas ito ng pinto para sa ibang players na ipakita ang kanilang kontribusyon. Sa AJ Edo halimbawa, ay siyang nagbigay ng defensive intensity, habang sina Japet Aguilar at Dwight Ramos ay nagpakita ng veteran leadership. Sa sistema ni Coach Tim, lahat ng players ay may papel. At kahit wala si Justin Brownlee, ang team ay tuloy-tuloy ang pag-improve. Ang flexibility ng bagong Gilas ay siyang magbibigay ng kanilang edge dahil hindi sila nakadepende sa isang star player. Ang New Zealand Tall Blacks ay kilala sa kanilang physical at disiplinadong laro. Sa ilalim ng bagong anyo ng Gilas, handa nilang harapin ang ganitong klaseng hamon. Ang kanilang taas at athleticism ay magiging crucial sa pagsugpo ng malaking frontcourt players ng New Zealand. At sa tulong ni Kai at AJ, may tagapagtanggol ang Pilipinas na kayang pumantay sa big man ng kalaban. Ang ball movement na ipinapakita sa ensayo ay senyales na ang Gilas ay mas mabilis at mas cohesive ngayon.
ang tamang rotation at fluid plays, tiyak na magagamit nila ang kanilang speed advantage laban sa mas mamibigat na players ng New Zealand. Sa bagong anyo ng Gilas, sila ay hindi lamang umaasa sa individual brilliance, kundi sa malalim at balancing team play. Ang unang ensayo ng Gilas ay nagsisilbing preview sa kanilang bagong anyo. Isang team na hindi natatakot harapin ang pinakamalaking hamon sa Asia. Si Kai ang sentro ng bagong direksyon na ito, ngunit hindi siya nag-isa. Sa ilalim ng matatag na leadership ni Coach Tim Cone, ang koponan ay nag-e-evolve para maging mas competitive sa international stage. Sa laban kontra New Zealand, ay magiging sukatan ito ng progress ng Gilas. Ngunit sa bagong anyo, puno ng determinasyon at mga bagong taktika, siguradong kayang tapatan ng Pilipinas ang kahit sinong kalaban sa Asia. Ang kanilang journey ay nagsisimula pa lang, at sa bawat ensayo, mas nagiging buo ang Gilas, isang koponan na muling magbibigay dangal sa bayan. At malinaw na si Kai ay hindi lamang simpleng player na umaasa sa kanyang taas. Sa kanyang presensya sa ensayo, nagpakita siya ng husay sa rim protection, shot blocking at rebounding. Ang New Zealand, nakilala sa kanilang pisikal na laro at matitipunong big man, ay tiyak na magkaroon ng problema sa pag-atake sa loob ng paint. Sa sistema ni Coach Tim, mahalaga ang pagkakaroon ng defensive anchor na kayang pigilan ang mga mabibigat na opensa ng kalaban. Sa ganitong aspeto, si Kai ang tamang player para sa trabaho. Hindi lang siya nagiging poste sa depensa, kundi nagbibigay din siya ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi na maglaro ng mas agresibo. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.